Jesus. Paano ba niyang nakuha ang pangalan na iyan? At paano natin magagamit yan? Ano ang idineposito ng langit sa pangalan na yan? So, titingnan natin yan. Napakahalaga sa atin na magkaroon tayo ng pag-unawa. Yun nga yung sinasabi ko kanina, lumago tayo sa biyaya at pagkaunawa o pagkakilala sa Panginoong Jesus. What is all in the name of Jesus and what is behind the name of Jesus? We need to make a careful study of the name of Jesus. Mahalagang mapag-aralan natin yan, ano? We must understand all. Sabihin natin lahat, all. Ulitin natin, all. We must understand all that is in the name of Jesus. Ano? And what is behind the name of Jesus. Importante yan because the measure of His ability is the measure of the value of that name. Is invested in the name belongs to us. Ano, importanteng maunawaan natin yon. Yung laki ng abilidad ay siyang sukat ng ating loob kasi meron tayong dakilang kapangyarihan na dala-dala natin na kailangan natin itong maunawaan ng lubusan. Anong meron sa pangalan ni Jesus? Paano natin magagamit ang pangalan ni Jesus? Paano natin mapapakinabangan ng pangalan ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ano? Sa pakikipaglaban natin sa mundong ito, sa mga suliranin, sa mga pangangailangan, sa mga haharapin pa natin na mga pagsubok sa buhay, anong magagawa ng pangalan ito? Let's begin by looking at Romans chapter 15 verse 20. Basahin natin ito. Ang sabi dyan sa Romans 15:20, yes or ye, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named. Yung word na name. Lest I should build upon another man's foundation. Romans 15:20. Sabi ng Bible, ang hangarin ko'y maipangaral ang ebanghelyo sa mga dakong hindi pa nakikilala ang pangalan ni Kristo. Yung word na pangalan. Yung name. Upang hindi ako magtayo sa pundasyon o pundasyong inilagay ng iba. Tingnan nyo dito sa ibang salin, ang ambisyon ni Pablo ay maipangaral ang ebanghelyo sa mga lugar, sa mga dako na hindi pa nababanggit o hindi pa nakikilala ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Yun yung kanyang pangarap. Yun ang kanyang layunin. Yun ang kanyang ambisyon. Yun ang kanyang passion. Yun ang kanyang zeal. Na maipangaral ang mabuting balita ng ebanghelyo sa dako o sa lugar na hindi pa nakikilala ang pangalan ng Panginoong Kristo. Alam nyo, ang pangalan sa Bible ay may kapangyarihan. Names have power. Amen. Ang mga pangalan ay may kapangyarihan. Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, halimbawa, si Abraham, ginawa niyang Abraham. Si Jacob, ginawa niyang Israel, the Prince of God. Abraham, hindi siya productive sa dahilang wala siyang anak. Naging Abraham. Si Jacob na deceiver, naging Israel. Si Simon, naging Peter. Si Saul, na ubod ng tigas, ay naging humble Paul, Apostle Paul.
ang mga pangalan o apelyido ay mayroong kapangyarihan. Names have power. Sa atin, sa Pilipinas, pag narinig yung pangalan o mga apelyidong Madrigal, Zubel, Ayala, Lopez, Marcos, Araneta, pag narinig yung mga apelyido na Gokong Wei, may-ari ng Cebu Pacific, yung may-ari ng Philippine Airlines, si Mr. Tan, yung may-ari ng SM, yung siblings, di ba? Makarinig nyo pala yung mga pangalan yan, mga apelyido ng mga gobernador, mayor, congressman, may kakambal na kapangyarihan ng pangalan. Ganon din naman, ang pangalan ng Panginoon Jesus ay may kakapangyarihan. Halimbawa, dito sa Acts chapter 3, verse 6, kung naalala nyo, Acts chapter 3, verse 6. pumasok si Pedro at saka si Juan sa templo, meron dun silang nakita na lumpo na humingi ng limos. Sabi ni Pedro sa kanila Juan, tumingin ka sa amin. So yung lumpo, umaasang lilimusan siya. Pero tingnan nyo, sabi ni Pedro sa Acts chapter 3 verse 6, Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. Importante yan, ha? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Sabi ni Pedro, wala akong pilak, wala akong ginto. Ngunit kung anong mayroon ako, mahalaga yung salitang kung anong mayroon ako. But what I do have, I give you. So alam ni Pedro kung ano ang meron siya. At yun ang ibibigay niya doon sa lumpo. Ano meron si Pedro? Sabi niya, wala akong pilak at wala akong ginto. Ngunit kung anong mayroon ako, alam niya na mayroon siya nito ay siyang ibibigay ko sa iyo. Ano yun? Sabi niya, sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad ka. So ang binigay niya doon sa lumpo, hindi ginto, hindi pila, kundi pangalan ni Jesus. Tingnan niyo ang kapangyarihan ng pangalan ito. Maya-maya, hinawakan niya yung kanang kamay ng lumpo at itinayo niya ito kaagad. Lumakas yung mga paa at mga bukong-bukong ng lalaki. At palukso na siyang tumayo, nagsimula na siyang lumakad. No, lumalakad, palukso-lukso, at nagpupuri sa Diyos. Very powerful. Kaya mahalaga na lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, lalo na sa kanyang pangalan. Amen. Pag alam natin na meron tayo na pangalan ni Hesus, yung problema ng mga tao, malulutas. Maging yung mga problema natin. Ito, problema ng lumpo, yung kahirapan. Problema niya yung paa niya. Ipinanganak siyang lumpo. Pero ano nangyari? Na-solve yung problema niya dahil alam ni Pedro kung anong meron siya. Sabi niya, wala akong ginto, wala akong pila, pero meron akong ibibigay sa iyo na meron ako. Mahalaga yung malaman natin na meron tayo. Ng alin? Ng pangalan ni Jesus. Nalutas yung problema ng lumpo. Gumaling. Nagkaroon ng himala. Tandaan natin, mahimala sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kailangan natin i-meditate ito. Pag-aralan natin maigi yung pangalan na ito. What is in the name of Jesus? What is behind in the name of Jesus? Pag naunawaan natin ang lubos yan, nakilala natin ang lubos ang pangalan na yan, hindi tayo matatakot kahit na ano pang harapin nating suliranin sa buhay. Another example, sa Acts 19, verses 15 to 16. Ang sabi dito, Acts 19, verses 15 to 16, meron kasi dyan ng mga ilang Hudyo na naglilibot at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Alam niyo, sabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo,
Sabi nito mga ilang Hudyo na ito, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang dito, mga gumagawa nito, yung 7 anak na lalaki ni Sceva, yung pinakapinunong pari ng Hudyo. Nagpalaya sila ng demonyo. Tingnan nyo sa sagot ng demonyo, Acts 19, verse 15 to 16. Ginamit nila yung pangalan ni Jesus, kaya lang, they were not authorized. Hindi sila binigyan ng karapatan na gamitin ang pangalan ni Jesus. Kaya lang, sinubukan nila. Sumagot yung demonyo. But the evil spirit answered them. Acts 19, 15 to 16. Ulit. But the evil spirit answered them, Jesus I know. And Paul I recognize. So kilala nila si Jesus, yung masasamang espiritu. And they also recognize Paul. But who are you? Sabihin natin lahat, who are you? Sabihin natin sa katabi natin, who are you? Mahalaga yan eh, malaman mo sino ka. O sabi naman sa mga espiritu, kilala namin si Jesus, kilala namin si Pablo, pero sino ka? Sino kayo? O tingnan nyo, and the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of that house naked and wounded. At hindi, pag ginamit mo pala ang pangalan ni Jesus na illegal, hindi ka authorized, tulad ni Peter at sa dyan, eh mapapahama ka. Nang gawin ito ng ilang mga Hudyo, na nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, eh sumabit yung masamang espiritu, kilala ko ika si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? Hindi ng mga demonyo. Sino kayo? Alam niya eh, kilala niya eh. Kilala ng mga demonyo ang Panginoong Jesus. Kilala nila si Pablo. Kaya ang tanong nila, doon sa sumubok na magpalayas, ng masamang espiritu, sino kayo? At silang nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubang sinaktan, anupat ubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Grabe ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pag ginamit mo yan, na authorized ka, mayroong milagrong magaganap. Amen. May himala. Pag ginamit mo yan na hindi ka authorized, delikado ka. Kasi yung mga demonyo, alam, kilala nila ang pangalan ng Panginoong Jesus, maging ang Apostol Pablo. So, kamangha-mangha ang pangalan na yan. Mahalagang maunawaan natin, ano bang meron sa pangalan na yan? Paano ba natin magagamit yung pangalan na yan? Paano bang nakuha ni Jesus ang pangalan na yan? So, silipin lang natin saglit. Alam nyo, ang mga pangalan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkasilang, yung minamana natin yung pangalan. By birth or by inheritance.